Biyaheng Bicol ka ba o kaya naman pabalik ka na ng Manila? Pero ayaw mo nang ma-experience yung mga ganitong daanan. Yung para bang dumadaan ka sa buwan? Ang lalim. Ang lalim. Sakit na dapat ko. Ito yung mga biyahe na talagang mas nakakapagod pa yung kalsada kaysa sa actual na biyahe. At ang worst pa dito, napakadelikado ng mga kalsadang ito sa ating mga nakamotor. Maging sa mga baguhan o kaya naman sa mga veterano na. Lalo pagka inabot ka pa ng gabi sa yung biyahe. Pero alam nyo ba, meron pang isang kalsada na pwede nating daanan maliban sa nakaugalian nating Andaya Highway. Mula kasi nung buksan ng Andaya Highway noong early 1980s, halos wala nang dumaan mga biyahero dito papunta ng south. Para bang nakalimutan na nila na may kalsada pa dito. Sa total nga naman na almost 150 kilometers, kumpara sa almost 100 kilometers lamang kung ikaw ay dadaan sa Andaya Highway. Mas praktikal at mas matipid talaga pag doon ka dadaan. Pero sa video na to, i-discuss natin kung bakit kailangan mong i-consider ang pagdaan dito sa nakalimutan ng mga kalsada ng lalawigan ng Camarines Norte. Kaya naman kung excited ka o gusto mong masubukan ng mga kalsada dito, tara sama ka sa biyahe namin. Nagsisimula ang ating biyahe dito sa Tara, Sipocot, Camsur. Siyempre kumain muna tayo at nag-full tank na rin tayo dito sa Petron. Siyempre para ready tayo sa mahabang bakbakan ngayong araw. Kumbaga palag-palag na to. Pagdating natin sa junction na ito ay babaybayan natin ng tuloy-tuloy ang Maharlika Highway. Ang kalsada pa kaliwang yun ay dadaan ng Andaya Highway. Tatawirin natin ang Sipocot Bridge upang makapasok tayo sa sentro ng bayan ng Sipocot. Ang bayan ng Sipocot ang unang bayan na dadaanan natin pag tayo ay northbound or pabalik tayo ng Manila. Ito ang isa sa mga mas mauunlad na bayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs. At yun, sobrang napaka-smooth ng biyahe natin dito sa Sipocot, Camsur. Talagang halos wala tayong mga kasabayan, wala mga kasalubong at talagang napakaluwag ng kalsada. Ito palang dinadaanan natin ang tinatawag nilang Tunnel of Trees dito sa may Bolo Norte, Sipocot, Camsur. Kaya naman kahit halos alas 11 na tayo dumaan nito, napakalilim at napaka-presko pa rin ang biyahe natin. I know you told your friend you're not okay. Ito nga pala ang tulay dito sa may barangay Sook, Lupi, Camarines Sur. Pagtuwid natin sa tulay na ito ay babaybayan na natin ang mga kalsada ng Maharlika Highway na tumatagos sa loob ng Bicol Natural Park. Binaybay lang natin hanggang makarating tayo sa boundary ng Basod at Lupi, Camarines Sur. Ayan, 11:16. Pasok na tayo ng Basod. May mga pasyalan pala dyan sa loob niyan. Pasok na tayo dito sa Bahay Bridge, which is ginagawang 4 na lanes. May lumang tulay dun, oh. Yun, oh. Camarines Norte na tayo. Right, dito na tayo sa Basod, mga kabarako. Blue eyes fade to gray as you fade away. Bituang manok. As you fade away. Grabe adrenaline rush dito. As you fade away. Overall, smooth pa rin yung mga kalsada. May mga ilang part na may mga tapal, pero since pumasok tayo ng Sipocot, all goods, mga kabarako. Ah! Ito yung mga bilihan ng pakwan dito, mga kabarako. Yan, oh. Ito na yata yung mga ano dito, mga tinatawag nilang bituka ng manok. Grabing lalim, oh. Yun na yun, oh. Grabe. Napaka-solid, oh. Grabe. Yun, oh. Wow. Alanganin.
Galing tayo doon. Ito yung pinaka-apex or pinaka-bitukan ng manok dito sa area na to. Mula sa pagtawid natin sa Bahi Bridge, sa boundary ng Lupi Camsur at Basod Camarines Norte, hanggang makarating tayo dito sa pinakabitukang manok, dito sa Barangay Tuwaka. Tumakbo tayo ng almost estimated na 7 kilometers. Ayan, at welcome sa bitukang manok ng Basod Camarines Norte, Pride of Bicolandia. Para sa mga Bicolano, ito talaga ang orihinal na bitukang manok. Kaya naman kung hindi ka pa napapadaan dito, isa ito sa mga dahilan bakit kailangan mong dumaan dito sa next na biyahe mo. Okay. Dito na tayo, tuloy na tayo. Try tayo magpalipad dito. Masyado mataas, 100 meters na, hindi pa makuha yung buong bitukang manok. May kampo ng mga sundalo dito. Tuwaka Patrol Base. Protected area, Bicol Natural Park. So exit na tayo dyan. Tuwaka Bridge na tayo. Yan, ongoing widening dito mga kabarako. Yan, oh. Dahil ongoing ang mga widening dito, ipinapayo natin ang sobrang pag-iingat mula dito sa bayan ng Basod Camarines Norte. Wala naman sa Maharlika Highway, matatanaw mo ang bundok ng Susong Dalaga o ang Mount Resik-Resik. Isa sa mga kilalang tourist attraction dito sa bayan ng Basod Camarines Norte. Ani mga kabarako, dito sa Barangay Tuwaka. Kaya kung mapapansin nyo mula dito sa Barangay Tuwaka, Basod Camarines Norte, napakasolid ng daan. Tuloy-tuloy ang construction at widening dito. Hindi tayo nagpapatentero kakaiwas sa lubak. Ayan, Barangay Laniton, Basod Cam Norte na tayo. Malapit na to sa sentro ng bayan ng Basod. So pag dating natin dito, halos 4 na lanes na dito. Smooth pa rin yung biyahe natin. Napaka-smooth pa rin ang kalsada. Dito na tayo sa sentro mga kabarako. Liko tayo dito. Poblasyon 2, Basod Camarines Norte. Maraming ginagawang kalsada. So dito na tayo sa sentro ng bayan ng Basod Camarines Norte. Papansin nyo pagdaan natin, napakaganda ng mga ginagawang kalsada dito. Pero in fairness, meron din mga sira-sira dahil nga sa mga ginagawang construction. Puro brand yung kalsada dito mga kabarako. Nice. Sana all. Hindi perfecto kalsada. Siguro mga sabihin mo mga 95% ang kalsada, 90 to 95% ang kalsada dito. All goods. Barangay Mancruz, Daet. And dito na tayo sa Kapitolyo ng Camarines Norte, ang bayan ng Daet. Dahil hindi namin alam kung kailan ulit kami makakadaan dito, minabuti na namin na dumaan sa sentro ng bayan ng Daet. CN SC. Ito nga pala ang Kapitolyo ng probinsya ng Camarines Norte, ang highly urbanized na bayan ng Daet. Dito matatagpuan ang kanilang Kapitolyo Provincial at ilang malalaking eskwelahan. Kaya naman kung dito kayo mapapadaan, isang magandang side trip rin ang pagsilip dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Kaya tara, samahan nyo kami at tingnan natin kung ano ang itsura ng bayang ito. Ganda mga kabarako, grabe. Welcome to Bagasbas Beach, surfing capital of Bicol mga kabarako. Ito nga pala ang President Aquino Boulevard, matatagpuan dito sa Camarines Norte Province. Ito lang naman ang pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. Sa total nito na almost 8.7 kilometers, dinudugtong ito ang mga bayan ng Mercedes, Daet, Talisay at Binsons, Camarines Norte. Isa lang naman dito sa mga tourist attraction na kailangan mong mabisita o madaanan pag ikaw o dumaan dito sa Camarines Norte. Kumbaga long ride na, road trip pa. Papunta pa ng Binsons yan, ano? Pero dito na tayo sa papasok sa may papunta ng Talisay mga kabarako. Okay, exit na tayo dito. Talisay, Camarines Norte na ito. Unang daan namin dito, bumalik kami doon sa may Bagasbas Road. Pag diniretso mo yung boulevard, exit ka dito sa may Talisay. Ayan, dito na tayo sa bayan ng Talisay. Di na tayo dumaan sa may sentro mga kabarako. Malayo pa pag Binsons pa tayo. Kakaliwa tayo dito going to Manila. Solid oh. Yeah! Yabe, napaka-solid talaga dito. Easy 100 mga kabarako.
127, Vinsons Cam Norte na tayo. So pag exit natin ng bayan ng Talisay, ang sunod na bayan ay ang Vinsons, Camarines Norte. Vinsons na tayo. Shoutout sa mga taga Vinsons dyan. Ang taas ng asphalt overlay dito. Dati nung huling daan natin dito, wala pa tong asphalt overlay. Ngayon meron na, oh. Napakaswabe talaga. Walang kalubak-lubak, mga kabarako. So mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Although maraming ginagawang mga kalsada, smooth pa rin ang ating biyahe hanggang makarating tayo sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Napansin din pala namin yung bagong gawang kalsada papunta sa kanan at ayon sa ating research, yung pala ay Labo Bypass. Tuloy-tuloy yung pag-ayos dito ng mga kalsada, mga kabarako. Ito nga pala ang Labo Bridge. Ito na yung papasok ng sentro ng bayan ng Labo. Nice. So ito sa pinakamahabang tulay dito sa bayan ng Labo, maging sa buong probinsya ng Camarines Norte. Sa kabila, oh. So ibig sabihin may exit din doon. Baka yun yung Labo Bypass, yung daan ng tulay na yun. So nandito na tayo sa pinakasentro ng bayan ng Labo. So sa bandang kanan, again, ang kanilang gusaling pampamahalaan ng Labo, Camarines Norte. Ito naman yung kanilang Parish Church dito. Ayan, welcome sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Meron itong 52 barangays. Kaya naman isa to sa pinakamahabang bayan na madadaanan nyo dito sa probinsya ng Camarines Norte. Sakop niya lang naman ang almost 25.87% ng buong probinsya. Kaya naman expect mo na ang mahaba-habang bakbakan talaga dito sa bayan ng Labo. Ayan, shoutout sa mga taga Labo, Camarines Norte dyan. Ayan. Parang pangalawa to sa bayan na may pinakamalaking populasyon next to Daet. At saka sa land area, ito yata yung pinakamalaki. Halos 1/4 ng Camarines Norte occupied niya. Kaya kung mabiyahe ka dito, napakahaba. Akala mo naliligaw ka na sa dami ng pasigsag-sigsag. 52 barangays ito, kaya isang oras na di ka pa makakatapos-tapos sa biyahe mo. Pag ikot mo, Labo pa rin. Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Let's go! Dito na tayo, bakbakan na naman tayo dito sa mga kurbada ng Labo, Camarines Norte, mga kabarako. Maraming bakbakan dito, mga kabarako. Napalitan na yung mga lumang kalsada nila, oh. Puro bago, tingnan nyo. Halatang halata eh, puting-puti pa eh. Ito nga pala ang Talubatib Junction, dito pa rin sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ang kalsada naman papunta ng kanan ay papunta ng bayan ng Jose Panganiban. Dire-diretso lang tayo dito sa Maharlika Highway. Alright. Dire-diretso na tayo, mga kabarako. Let's go! The pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you Speaking of good roads, mga kabarako, very good. Lipig nga lang. Woo! Labo Gaming, mga kabarako, let's go! Grabe. Unang daan namin dito, hilong-hilo si Mrs. Barako eh. Dito na tayo sa Barangay Dagiit. Ito ang Barangay Dagiit sa Labo, Camarines Norte. Isa ito sa mga mahaba-habang barangay dito. Madaling mapansin ang barangay na ito kasi meron siya mga magagandang eskwelahan. Kung mapapansin nyo rin, ang mga tulay dito ay may mga railings na bakal sa taas. Kapansin-pansin din ang malalapat na kalsada dito, mga bagong gawa. 4 lanes yan. Kumbaga talagang mapapasa na all ka na lang. Isang paalala nga pala ang pag-iingat sa dami ng mga kurbada dito. Dating naman sa mga gas station, walang problema. Maraming gas station along the way. Kukunti mga bahay dito, mga kabarako. Kaya pag gabi ka dito dadaan, medyo magdadalawang isip ka, medyo kakabahan ka.
Kasi halos walang mga kabahay-bahay, lalo pag doon sa may parting Basod, mga kabarako. Mas magandang dumaan dito, ganito lang umaga kung gusto mo talagang dumaan dito. Isang concern lang talaga rito ang maraming area na walang halos kabahay-bahay. Going to Kapalonga, 31 kilometers kakanan dito. So this is Welcome Rotonda, Bagong Silang, Labo, Camarines Norte. So may daan dyan, meron ding daan sa Santa Elena. Okay. Let's go, let's go. Yan, tuloy-tuloy yung widening dito ha. Tuloy-tuloy ang pag-aayos. Problema dito, madilim. Walang mga ilaw. Yan ang problema sa mga national highway natin. Ang didilim mga kabarako, walang mga kailaw-ilaw. Dapat yung mata mo matanglawin ka Ganda oh. Bakit ganun? Bakit ako sana? Lubog yung lubog yung asfalto mga kabarako, grabe. Ayan, Malatap na tayo, barangay Malatap. Gaganon kasi dinediretso ko na kasi kaysa naman magkarambola tayo kung meron nasa likod. Uy. To be fair mga kabarako, meron din talagang area na hindi maaayos ang kalsada dito at ingat din tayo sa mga lokal na dumadaan dito. Wala talagang perpektong kalsada lalo na sa Pilipinas tayo. Ayan, kung napansin nyo, nakadaan na naman tayo ng medyo pangit na kalsada. Kaya dapat lagi tayong nasa defensive side. Ay! Woo! Ayaw mo na dito. Malalalim doon sa bandang unahan. Okay pa, pero dito sa malapit na sa boundary niya ng Santa Elena, grabe talaga sumasagad. Sunod-sunod. Yung mga bato pa. Dito sa part ng Barangay Anamiam, Labo, Camarines Norte, medyo pangit ang kalsada. Ayun, pero balik na tayo dito. Okay na ulit. Kaya kagaya ng sabi natin kanina, almost goods ang kalsada dito na mga 90 to 95%. Kung ikukumpara mo kung ikaw ay dadaan ng Andaya Highway, halos malaki talaga ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang highway na ito. Kaya lang kung first time ka dadaan dito, ang pinaka-concern mo talaga yung dami ng kurbada. Ayan, Kanapawan Elementary School. Laki doon ng school na ito. Pagdating natin dito sa barangay Kanapawan, mag-ingat tayo dito. Ay, bumigay yun. Ito kasi mga barangay na may mga road slip ang kalsada. Yan, ito yun. Ito pa yung mga bumigay na kalsada dito mga kabarako sa barangay Kanapawan. Ayun o. Ito din pala yung nasirang kalsada dito mga kabarako. Hindi pa rin grabe. Saan to? Barangay Kabatuhan. Grabe naman yun. Yung pala yung mga nakasirang parte ng kalsada dito. Talagang bumigay kasi bundok talaga ito eh. Sakit-sapit, grabe mga kabarako. Woo! Grabe itong Camarines Norte Gaming natin. Dito tayo sa may, ito yata yung Dagook viewing deck mga kabarako. Try natin magpalipad dito. Ito nga pala ang Kabungahan View Deck, matatagpuan dito sa Kabungahan, Labo, Camarines Norte. Mula sa view deck na ito, tanaw mo na ang mga kabundukan ng Barangay Kabatuhan, Barangay Gisikan at Barangay Tigbinan, maging ang kalapit na Tagkawayan, Quezon. Kaya naman lagi kaming tumatambay dito bawat rides namin dito sa Camarines Norte. Ito nga pala ang mga kalsadang ginagawa paglagpas natin dyan sa Kabungahan View Deck. At di pa rin pala tapos yung ginagawang tulay dito sa may Barangay Tigbinan. Kaya nag-detour ulit tayo. Kung gusto mo talaga ng road trip, long ride talaga, dito ka dumaan. Magbibigyan ka talaga. Sabi, kanino pa tayo nahihilo mga kabarako.
Ayan, Barangay Bayabas na tayo. Malapit na tayo sa Santa Elena. Kaya na nga, pagkatapos ng isang oras sa bakbakan, nakarating na rin tayo sa Labo Santa Elena boundary. Ito yung lumang marker. Ito na yung bago. Santa Elena pa lang tayo. Alright, diretso na tayo. Let's go. 3:11 na mga kabarako. Hindi pa tapos ang hiluhan natin ha. Dito pa sa Santa Elena mga kabarako. So ongoing din ang widening dito. Widening and construction. One way. Dito sa Bulala, Santa Elena, Camarines Norte. Kung sa palagay nyo naman, nakaraos na tayo sa nakakahilom mga kurbada ng Labo, abay hindi pa tayo tapos. Dito pa sa Santa Elena. Tara, Gina ulit! The pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hindi pa tayo tapos. As you fade away. As you fade away. Pa lang, pero wanto sa pa rin ikutan mga kabarako. Ito yung mga ginagawang widening dito mga kabarako. Ito yung mga riprap dito. Widen na rin. Ito nga pala ang mga ginagawang kalsada dito sa Maharlika Highway along Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Napaka-solid ng pagkakagawa ng parting ito dito ng mga kalsada. Lalo yung mga riprapping, napaka-solid talaga. Gawin nila. Okay pa itong kahoy na ito. Hindi pa rin na siguro hindi pa kasi nagagawa yung kabila. Buhay pa sila. Wala, madadamay talaga yan. Matibay kaya yung pinaglalagay nila dyan. Mabuhangin kaya delikado sa banking mga kabarako. Minasag Bridge na tayo. Santa Elena Poblacion. Ito nga pala ang sentro ng bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Sakto naman ang pagdaan natin dito ay para magpepesta yata. Subalit itong pinakahuling bayan na dadaanan mo kung ikaw ay pabalik ng Manila at unang bayan naman kung ikaw ay pauwi ng Bicol Region. Yan ang kung daan mo ay dito sa Camarines Norte. Meron lamang itong 19 barangays kaya mabilis-bilis tayo nakalabas dito. Kung mapapansin nyo, halos tuloy-tuloy ang paggawa dito at widening. Kaya naman kung matagal-tagal ka nang di nakakauwi, maaaring manibago ka sa dami ng pagbabago ng mga kalsada. Grabe, haba ng bakbakan natin. Woo! Ganda ng kalsada dito. Napakaswabe. Woo! Ang linis. Ay road slip din. Ayan at may dadaanan pala tayong isang road slip. Malapit na yata ito sa Barangay Makahadok, Santa Elena, Camarines Norte. Shoutout Barangay Kabuluan mga kabarako. Thank you, come again. Ayaw na. Sakit sa puwet, grabe. Sobrang haba. Tomas Elementary School, shoutout. Walang katapusan. Santa Elena pa rin tayo. 3:41 na ng hapon. Ay, sa wakas. Kalahati pa lang tayo. Nang pagkatapos ng halos mahigit na 4 na oras sa bakbakan, nakarating din tayo dito sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Pumasok tayo ng Sipocot, Kamsur ng 11:45 at naka-exit tayo dito ng almost 4 PM na ng hapon. Pero kasama na dyan yung side trip natin sa sentro ng Daet at pagdaan natin sa Cory Aquino Boulevard. At kasama na rin dyan yung napakarami stopover natin, pagka-vlog at pagkapalipad natin ng drone. All in all, umabot tayo ng mahigit 4 na oras sa ating biyahe. Sa palagay nyo, worth it bang
bang dumaan dito via Daet Camarines Norte? O kaya naman mas pipiliin nyo pa rin dumaan sa Andaya Highway? Sa inyo pa rin naman ang pagdidesisyon kung saan nyo gustong dumaan at kung gusto nyo namang maiba ang inyong daanan at makaiwas sa malulubak na kalsada. Worth it dumaan dito. Pero saan man tayo dumaan, naway lagi tayo mag-iingat sa ating mga biyahe at sana'y makarating tayo ng maluwalhati sa ating mga paroroonan. God bless, ride safe to all.